Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nasunog ang isang bodega sa Kawit, Cavite at nahirapan ng mga bumbero na apulahin ang apoy dahil sa mga nakaimbak na damit, bisikleta at gulong. Live mula sa Cavite, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, patuloy pa rin inaapula yung apoy na tumupok nga sa isang warehouse dito sa Kawit, Cavite. Katulad ng nakikita nyo dito, malakas pa rin yung usok at meron pa rin kaunting apoy. Yan ay sa kabila ng mahigit 7 oras ng operasyon ng mga bumbero. Nilamon ng malaking apoy ang gusaling ito sa barangay Magdaluputol sa Kawit, Cavite. Mag-alas 10:30 kagabi nang sumiklab ang sunog. Sa sobrang laki ng apoy, halos wala nang natira sa gusali. Bumigay na ang bubong pati mga dingding nito. Warehouse daw ito ng iba't ibang produkto gaya ng mga damit at bisikleta. Nagkalat tuloy ang mga maong pants at shorts pati na mga sunog na gulong at bakal. Nasa pwesto ako. Oo. Tapos nagulat ako, may usok. Tapos? Tumawag ako ng rescue sa radyo. Kinalampag niya rin ang empleyadong natutulog doon. Agad namang rumisponde ang mga bombero na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa apoy. Kahit tuloy-tuloy ang buga ng tubig mula sa magkakaibang direksyon, hindi agad napatay ang sunog. Ang laman po ng mga nasunog, combustible material, madali po siyang masunog. And then po sa bilis po, may mga chemicals din po siyang laman na part po doon sa ginagawa nilang process. So yun po yung sumasabog kanina. Doon po kami nahihirapan kasi hindi pa kami pwedeng makalapit ng husto. Mabuti na lang at hindi nadamay ang mga kalapit na bahay at establishmento. Wala ring nasaktan sa insidente. Ayon sa BFP, iniimbestigahan pa nila ang sanhi ng sunog. Igan, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung firefighting operations ng BFP. Yan ay nagsimula mga 10:30 pa kagabi. Inaantabayanan ngayon yung tuluyang pag-aapula ng sunog. At matapos ito, ay magkakaroon ng mapping operations para ma-determine yung kabuang pinsalang idinulot ng sunog, pati na yung naging sanhi nito. Live mula rito sa Kawit, Cavite, ako si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Samantala, inaprubahan na po ng Malacanang ang rekomendasyon ng IATF na luwagan ang COVID-19 restrictions ng mga biyaherong papasok sa bansa. Base po sa IATF Resolution 2, hindi na required ang pre-departure testing sa mga fully vaccinated na biyahero, Pilipino man o dayuhan, basta't magpakita ng proof of vaccination. Tatanggapin po ang World Health Organization International Certificate of Vaccination and Prophylaxis VaxCert-PH at digital certificate ng ibang bansa. Itinuturing na fully vaccinated ang mga naturukan na ng 2-dose series o single-dose COVID-19 vaccine. Sa mga biyahero namang hindi bakunado, partly vaccinated o hindi malinaw ang vaccination status, required ang negative rapid antigen test result na kinuha sa loob ng 24 oras bago ang departure. Kung hindi magawa ang pre-departure testing, kailangan magpa-test pagdating dito sa bansa. Kapag nagpositibo, kailangang sundin ang itinakdang quarantine protocol ng Department of Health. Igan, panibagong record high na 13.517 trillion pesos ang utang ng gobyerno nitong katapusan ng Setyembre. Ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ng 3.8% ang utang ng Pilipinas mula sa 13.021 trillion pesos noong katapusan ng Agosto. Nalampasan pa raw ng ating debt stock nitong Setyembre ang projection ng ating utang para sa katapusan ng taon na nasa 13.4 trillion pesos. Paliwanag ng Bureau of Treasury, paghina ng piso kontra dolyar at net issuances ng government securities ang nakikitang dahilan ng paglobo ng utang ng bansa. Ayon sa isang ekonomista, posibleng madagdagan pa yan dahil sa pagtaas ng US at global interest rates. Una nang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na unti-unti naman daw bababa ang debt to GDP ratio ng bansa kada taon. Sa pagtatapos daw ng termino ni Pangulong Marcos sa 2028, posibleng nasa 52% ang ibababa niyan. Kumustahin naman natin ang First Friday Mass ngayong buwan sa Quiapo Church. At may unang balita live si James Agustin. James!
Yan, good morning. Walang hanggang pasasalamat at mga kahilingan. Yan po yung bahagi ng panalangin ng mga deboto ng Itim na Nazareno. At dahil First Friday nga ngayon ay maaga pa lamang, ay marami ng mga debotong nagtungo dito sa Quiapo, Maynila. Required pa rin po yung pagsusot ng face mask sa loob ng simbahan. Unang Biyernes sa buwan ng Nobyembre kaya maaga pa lang marami ng deboto na nakapila sa Carriedo Street para dumalo sa banal na misa. Si Melody, 2 dekada ng deboto ng Itim na Nazareno. Walang hanggang pasasalamat daw ang panata niya. Napaka-importante po sa akin kasi yung pong pananampalataya ko sa kanya, talagang walang imposible po. Yun po yung ano ko sa sarili ko. Bibigay po niya talaga in right time. Ang mag-asawang Renato at Susan galing pang Valenzuela. Ilang dekada na rin daw silang deboto. Espesyal ang araw na ito dahil bukod sa araw ng Quiapo, pinagdiriwang ni Renato ang kanyang kaarawan. Maliit pa ako, pinagdasal ako ng tatay ko dyan para mabuhay. Yan ang nagbigay sa akin ng buhay, pangalawa. Sa araw-araw na pamumuhay namin, sa binibigay na buhay sa saka lahat ng inihiling namin, hindi man kagad pero dumarating din. Kahit voluntary na ang pagsusot ng face mask sa indoor areas, mandatory pa rin ito sa loob ng Quiapo Church. Pero kung ang ilang deboto ang tatanungin, Ngayon pwede na, pero sa sarili mo dapat proteksyonan mo. Kaya dapat pa rin naka-face mask ka. Kung ako ang tatanungin, huwag na. Kasi minsan mahirap din huminga. samantala, Igan, ito nakikita nyo yung sitwasyon. Dito po yan sa Carriedo Street. Marami-rami mga deboto na nakapila rito. Ito'y para nasa alas 7 na misa. At kinokontrol din naman ng mga Hijos del Nazareno yung mga pumapasok na bilang ng mga deboto sa loob ng simbahan. Sa loob, mandatory pagsusot ng face mask. Dito sa labas ay hindi naman dahil outdoor space ito. Yun nga lang, ay karamihan doon sa mga nakikita talaga natin, nakasuot talaga ng face mask o kung nakababa man yan ay sinisita nila. Ganun pa rin naman po yung sistema dito sa Quiapo. Dito sa Carriedo Street, ang pila papasok at pagkatapos naman ng misa, lalabas yung mga deboto doon sa Quezon Boulevard para masunod pa rin yung health protocols. Napansin din natin, Igan, na bago pumasok sa loob ng simbahan ay dinidisinfect yung kamay ng mga daldalo doon sa banal na misa. Yan muna yung latest mula rito sa Quiapo, Maynila. James Agustin para sa GMA Integrated News. Nakaburol na ang OPM legend at miyembro ng Apo Hiking Society na si Danny Javier sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Pwedeng bumisita hanggang bukas mula 9 a.m. hanggang 10 p.m. Paalala po ng pamilya Javier sa mga dadalaw, mahigpit na ipinapatupad ang COVID-19 safety protocol sa loob at labas ng chapels. Nagpapasalamat ang pamilya sa mga dasal at simpatya para sa yumaong si Danny. Si Danny Javier ay pumanaw nitong Lunes sa edad na 75. Ilan sa pinasikat niyang kanta kasama ang mga kagrupo sa Apo Hiking Society ay ang mga kantang Awit ng Barkada, Batang-Bata Ka Pa at Tuyo ng Damdamin. Bahagya pong tumaas yung bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon. Sa tala ng Department of Health, 782 ang new cases, pinakamataas sa loob ng 3 araw. Bumaba naman ang mga aktibong kaso sa 18,392. 1,058 naman ang nadagdag sa mga bagong gumaling, habang 34 ang nadagdag sa mga nasawi. Sa ibang balita naman mga kapuso, ibinasura po ng Sandigan Bayan ng mahigit 100 milyong pisong forfeiture case laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona at sa kanyang pamilya dahil umano sa kawalan ng ebidensya. Sa 48 pahinang desisyon, sinabi ng Sandigan Bayan na legal ang nasa 134 na milyong pisong bank deposits ni Corona. Gayon din ang mahigit 17 milyong pisong halaga ng mga ari-ari ang hindi nito isinama noon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi katumbas ng pagkakaroon ng ill-gotten wealth ang hindi pagdeklara ni Corona ng nasabing mga pondo at ari-arian. Bukod daw kasi sa pagtatrabaho noon sa gobyerno, napatunayan daw na may iba pang pinagkukunan ng pondo o kinikita ang pamilya ng dating Chief Justice. 2012 nang ma-impeach si Corona bilang punong maestrado dahil sa hindi nito pagdeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa SALN. Pumanaw si Corona noong April 2016. Muling iginiit ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi niya pinilit si dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos na idiin si dating Senadora Laila de Lima
sa isyu ng droga sa Bilibid. Si Aguirre nagpresenta ng video ni Ragos para patunayan ang kanyang pahayag. May unang balita si Chino Gaston. Matapos bawiin ni dating Bureau of Corrections Director Rafael Ragos ang kanyang testimonya sa drug case laban kay dating Senador Laila de Lima, ipininisinta ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang video ng pag-uusap ni Ragos at ng isang abogado ng Public Attorney's Office habang nagbibigay ng sinumpaang salaysay noong 2016. Paano mo na sabing nakakarating kay Secretary yung pera? O kaya hindi lang talaga napupunta? Hindi ko na alam yon. But a little portion of that, napupunta ka Secretary kasi yung mga needs niya, without him asking me or pag parang may mga suggestions siya, ginagawa ko na. Sabi ni Aguirre, patunay ito na walang katotohanan ang aligasyon ni Ragos na pinilit lang siya noong sabihing nagbigay siya ng pera kay nooy Justice Secretary Laila de Lima mula umano sa bentahan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Aguirre, pinirmahan daw ni Ragos ang kanyang supplemental affidavits sa harap ng dalawang PAO lawyer. Itinanggi din ni Aguirre ang sinabi ni Ragos na ang dating Justice Secretary ang namuwersa umano sa kanyang idawit si de Lima. Makikita naman ninyo na contrary dun sa kanyang accusation against me na siya pinilit o kinuwers ko. Wala ka namang makikitang kinuwers siya dun eh. As a matter of fact, very voluntary, very spontaneous yung kanyang pagbibigay ng statement. Ayon sa abogado ni Ragos na si Attorney Michael De Castro, hindi raw katibayan ang video na hindi napilit ang kanyang kliyente. Noong panahong yon, kasama si Ragos sa mga akusado sa drug case. Kaya sabi ni Attorney De Castro, dapat meron siyang kasamang independent legal counsel noong ibinibigay niya ang kanyang salaysay. Pero tanging mga abogado ng Public Attorney's Office umano ang naroroon at hindi sila maituturing na independent legal counsel dahil ang kanilang tanggapan ay nasa ilalim ng DOJ. Wala rin daw pinirmahan si Ragos na isinusuko niya ang karapatang yon. Ang kampo ni de Lima, hindi raw muna magbibigay ng komento hanggat hindi pa natatapos ni Ragos ang kanyang pagbawi ng testimonya sa Muntinlupa RTC. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si PAO Chief Attorney Persida Acosta pero hindi pa siya sumasagot sa aming text o tawag. Yan ang unang balita, Chino Gaston. Para sa GMA Integrated News. Bukod sa ginhawa ng mga commuter, maraming trabaho rin daw ang magbubukas sa pamagitan ng Metro Manila Subway Project. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pirmahan ng kontrata para sa 4 na karagdagang istasyon ng Metro Manila Subway Project sa Quezon City. Yan ang East Avenue, Quezon Avenue, Anonas at Camp Aguinaldo stations. Ang dalawang kontrata na may halagang 49 billion pesos popondohan sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Oras sa matapos ng subway, naasahang iikli sa 30 minuto ang biyahe mula Quezon City papuntang Ninoy Aquino International Airport. Ang Metro Manila Subway tatagos mula sa Valenzuela hanggang Bikutan sa Parañaque. We will reduce the terrible stories that we hear of people who do no longer see their children because they come home at 1:30 in the morning and the children are asleep. They have to wake up at 4 o'clock in the morning to get back on the bus to fight with the traffic coming back to work. And that the subway and all our public transport systems will be able to help and to remedy. So the quality of life in the city should improve significantly. Wagi ng 2 gintong medalya ang Pilipinas sa 2022 JJIF World Jiu-Jitsu Championship na ginaganap ngayon sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Unang nakaginto ang tubong Iloilo na si Kimberly Ann Custodio matapos niyang talunin sa finals ng 45 kg female category ang pambato ng Thailand na si Pechrada Kasitan. Sundan naman ito ng isa pang ginto na panalo naman ni Meggy Ochoa sa finals ng 48 kg female category. Tinalo niya ang pambato ng Canada na si Vicky Wang Ni. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.